good day. This is Melka and welcome sa ating pagtutunan ng Pinoy Healthy Lifestyle. So mga ka-healthy, ang pag-uusapan ko ngayon ay ang itong kidney problem, lalong-lalo na po dyan sa may Middle East. Marami sa kanila ang nagkakaroon ng kidney problem. Although whole world naman, may mga case naman talaga na mataas din na ang kidney problem. So sa kanila lang, may na particular lang ako na napansin na isa sa cause talaga ng high na pagkakaroon sa kanila ng kidney problem sa bansa nila. So, eto na yung kidney problem sa Middle East, no, or chronic kidney disease, no, ay common at isa itong costly na health problem sa buong mundo. Lalo na pag dadating na sa punto na madadialysis na, malaking gastos po talaga. Kasi pag naumpisan ka na po na ma-dialysis, sige-sige na po yan. Hanggat hindi mo makita ang tunay na cure sa kidney mo, patuloy ka pa rin na magdadialysis kasi tulong yung dialysis. Hindi siya cure, but then it will help the kidney patient na ma-sustain yung life niya, ma-cleanse yung dugo niya. Kasi hindi na mag-work properly yung kidney niya. Nag-failure na. So, tulong ng dialysis, yun, ma-prolong yung life nila. Saudi talaga yung may mas mataas na kidney failure, no? So, or yung mga taong merong end-stage kidney disease. Yun sila, no? At kahit sa ibang pang party ng Middle East, marami din naman. So, ano ko mamaya, maliban doon sa lifestyle nila sa pagkain, meron talaga akong napansin na particular sa kanila na yung source nila, doon nang galing yung kidney problem nila. Mostly, ha? So, abangan nyo yan, mamaya-maya lang. So, yung mostly talaga all over the world na common cause talaga or leading na nagsumisira ng kidney talaga, isa dito yun, no? Yung high blood pressure. Isa yan. Then, pangalawa ito, yung pong taong mataas po yung blood sugar nila. Same yung dalawang yan, nag-trigger sa kidney para masira. Okay? So, ano ba yung mga common cause or nagkukos na magkakaproblema sa kidney o magka-kidney failure? Isa na dito talaga, no, ay ito pong mataas na consumption po ng salt, no? Sodium, kahit saan yan, yung mga processed na mga pagkain, yung mga maaalat, ganyan, hilig natin yan, mga toyo, kung saan-saan pa, yung iba, magtimpla talaga maalat, kahit yung mga chips, kung ano-ano, yun po, malaking porsyento po yan ng sodium na ginahalo dyan. Kapag sa araw-araw, daily basis mong diet, mga maaalat, mag-trigger po yan na mag-increase yung blood pressure levels po ninyo, no? So, kapag mag-blood pressure ka, yung mga hormones sa katawan, yung mga adrenaline, yung mga cortisol, yan, matitrigger yung mga hormones na yan, dahil tumataas yung blood pressure mo, maapektuhan yung kidney natin. So, mas better minimize tayo sa salt, no? Hindi lang naman isang beses tayong kumain. If mapansin natin, no, sa mga hayop, kapag kumain sila, di ba wala na silang luto-luto? Raw na lang kinakain yung mga pagkain. Ganyan po. So, although need ng katawan natin yung salt, yung sodium, kasi yung nagpapump sa heart ay sodium-potassium pump para mag-pump yung heart natin. So, but then, yung kailangan ng katawan natin ay at kunti lang po yung kailangan. Hindi po sobrang dami. Ilang ulit kakain, ang alat, no? So, ito pa, ibang cause pa na ng kidney, yung pong mga hilig nating sugary food and drinks. Lalong-lalo na dyan yung soft drinks. Ang taong lalo't hindi mahilig po uminom ng tubig, yung tinutubig nila ay soft drinks, magtaka ka. First dyan, magka-diabetes ka. And then, magtaka ka na lang,
ay nasira na yung kidney mo at i-require ka na ng doktor na magpa-dialysis. Kasi to the point na hindi na makontrol yung sugar mo, nasira na yung kidney mo. Tumutulong yung kidney mo para hindi ka makumatos dahil sa sobrang taas ng sugar. So, kaya nyo mapansin, yung iniihi natin ay nilalanggam kasi nasasama doon yung sugar, no? Yan, nasasama doon. So, kapag hindi mo treat properly yung diabetes mo, so kung sa conventional talaga, i-research mo, walang cure yung diabetes. Although kinukontrol lang yung diabetes, hindi siya ma-cure. If you look to the other way, other possible options, kaya pong ma-cure yung diabetes if i-repair yung pancreas. Yun yung organs natin na na-damage. Yun yung nag-malfunction. It's either hindi na siya proper nag-produce ng insulin, so na-deficit na yung katawan mo, i-repair talaga siya para magbigay siya enough insulin, metabolize yung sugar sa katawan, and then ma-convert into energy. So, possibility talaga, no, yung sa lifestyle talaga natin, hindi lang yung salt, yung mga sugary na mga pagkain na tinumin, pati din po yung mga oily at fatty foods. No, usually yung mga meaty na niluluto na talaga, nag-oily diyan, yung iba bumubula yung mga bunganga sa sobrang hilig talaga ng mga ganyan. So, if I were you, doon ka sa medyo malaman at saka yung sa natural race na mga hayop. Yung wala po masyadong mga inject na mga hormones na mga alaga, kasi yung hormones din, papasok yun sa katawan ng tao kapag iniihaw na yan, hindi po yun nawawala sa katawan ng mga hayop. So, makain mo yan, pupunta yan sa'yo. Ganyan po yun. Pati na rin po yung mga pagkain, no? Usually, di ba, alam nyo ngayon, yung food talaga all over the world, puro instant noodles, instant coffee, puro may mga instant kasi, kumbaga, parang, yung easy na lang, hindi na kailangan mag-init ka pa, ganyan, pang madalian. Although, okay naman, at least healthy sana, no? Yung nasa fridge na lang, iniinit mo na lang. Pero, kapag yung mga binibili mo kasi, yung mga nasa dilata, kahit yung iba na sa mga cellophane, iba't ibang proseso ng pag-process niya, hindi natural yung pamamaraan or yung ingredient. So, pag araw-araw mo yan kinakain, no, naiipon yan sa katawan natin, kaya nagkakasakit po tayo. Yung mga preservative dyan, coloring, artificial mga additives, kung hindi po yan natural. Ang iba pa nga niyan, no, may chemicals pa niyan halo. Lalo na yung, for example, formaldehyde. Isa yan, ano yan, formalin siya na ibang parang liquefied or ano yan siya na chemicals. Hinahalo para pang-preserve ng pagkain. Even sa vaccine nandyan yan na ingredient, ha. Tiny bit, pero mag-isip ka, hindi din naman yan mabuti, diba? Ang dami po talaga. Chemicals, mga toxins, din po, nakaka-damage po yan ng kidney. Chemicals, agad-agad yan. Pag ano yan ng katawan mo, mainom mo yan, or mahalo sa mga pagkain, ganyan, or even yung mga nalanghap, or ganyan, no, na-trigger din yun po yung katawan natin. Even po yung mga animal protein, yun, isa na po yung sa mga fats kanina na sabi ko, dagdag po din yun na nakaka-trigger sa kidney. Pati din po yung mga maintenance drugs ninyo. Kung i-research nyo yan, yung mga drugs ninyo, i-google ninyo, or kung ano pa man yung search engine ninyo na available, i-search ninyo po yung mga reseta ninyo, ano ba yung side effects. Common side effects talaga ng mga drugs ay pupunta po sa kidney at sa atay. Si-circulate po yan sa katawan natin, tinatawag po yan na cycle of death. Kasi, halimbawa, nag-maintain ka ng para dito, sa isang organs na to, sisirain niya ang kidney mo, next visit mo sa doktor, sira na, dalawa na. And then, another prescription ulit, no? So, tinatawag talaga yan na cycle of death. Yung mga toxic residue ng mga drugs ay
si-circulate po sa dugo, yung dadamagin po niya yung ibang organs natin. Huwag kang mag-expect na ang pinoproduce po ng pharmaceutical company, pag sinabing drugs, don't expect na wala yung side effects. Kasi drugs yan. Pag drugs, meron talagang side effect. So, mag-ano kayo sa doktor nyo, yung merong less side effects, kahit mga iba doktor, hindi man din sila ang nag-produce niyan. Sila lang yung nagre-reseta, seminar sila, party ng anong drugs na ginabigay ng kumpanya. So, sila lang yung nagbibigay ng prescribe sa mga pasyente. So, pharmaceutical company talaga yung nagpo-produce ng drugs. So, ingat-ingat po. Be wise po. Hindi po, pag high blood ka, then nag-maintain ka na ng maintenance mo, forever ka nang mag-maintain. Sabi, mag-maintain ka araw-araw. Pag na-stroke, sabihin, ay, kasalanan mo, hindi ka nag-maintain. Ang gawin mo para mag-normalize yung BP mo, linisin mo yung ugat mo. Gumamit ka ng mga natural na paraan. Ang sobrang dami po para malinis, yung cholesterol, yung mga uric acid sa katawan natin, yung mga toxins, ay ma-flush out. Gumamit po tayo ng paraan as possible po. Mga natural remedy. Kung ganyan, lalo na sa mga inatake, for the short time, pag long time ka talaga, damage po talaga yung mga kidney nyo at mga atay. Ganyan po. So, be wise po tayo. Ganyan lang. Pati din po yung ibang rason, no, masira yung kidney, ay yun po, infection. It's either bacterial or viral, yung mga viruses, yung mga nagkaka-UTI, mga STD dyan, at iba pa mang transmitted disease, lalo na yung sa sexual, yung iba na, halimbawa, nag-take na sila ng antibiotics. So, hindi pa rin na overcome ng drugs yung bacteria or virus. So, the more na mas na-immune yung bacteria dyan or yung virus, gagamit ka ng another naman na klase. Kasi may iba-ibang klase din yan. So, ibang klase din ng drugs or antibiotics yung gamitin mo or antiviral ba yan kung virus. So, if ever na hindi siya natapat yung bacteria or virus, yung antibiotics din may side effect din yan. Kidney din papunta yan. So, ang gawin mo dapat ay i-enhance mo yung immune system mo, gumamit ka ng pang-enhance ng system, i-boost yung immune system para yung sarili mong antibodies, yun na yung siyang lalaban against the infection or bacteria or mga ano pang pathogenic sa katawan, nag-infect. So, masuppress na rin yung bacteria or virus, pinalakas mo yung sarili mong immune system. Yun. Yung talagang tao na hindi po talaga mahilig kumain ng prutas at gulay, wala pong mga sustansya sa katawan. Once na acidic yung katawan po natin, na nag-a-accommodate po yan ng mga sakit po. So, ang gawin po natin, i-enhance yung immune system, gumamit ng vitamin C, vitamin D, zinc. Yan, nakakatulong yan para palakasin yung immune system natin. Yung iba dyan, nandyan na sa mga prutas no, at mga gulay. Yung sa gulay, almost minerals yan dyan. Good para yan sa mga acidic na tao, yung sumasakit ng mga ulo. Good po yan, magulay po kayo palagi. Higupin nyo po yung sabaw. Pag maya-maya, pawisan kayo, lalabas yung mga uric acid, sasama yan sa pawis, mga toxins. Yung iba, didikit sa may kwelyo sa damit. Yung, alam nyo yung parang chalk yan, uric acid po yan. So, if hihigap kayo ng sabaw ng gulay na mainit, yan, mabuti po yan para sa inyo. So, ito na. Isa yung sa nakita ko sa Middle East, sa Saudi, at sa iba pa mang Dubai, or iba pang bansa yan sa Middle East, no? Qatar, Jordan, mga kanyan. Same na sila. Diba, desert to dyan na lugar, mainit. So, ang source of water nila, yun yung problema nila. So, sa kanila, ang source of water nila ay yung doon sa dagat. No? Yung tinatawag yung tubig nila na desalinated water. Pwede yan, uminom ka niyan, kunti lang. Pero hindi po yan pwede na long term yung pag-inom mo dyan kasi masisira po yung kidney ninyo, yung cells ng katawan nyo, no? Yung heart, yung mga blood vessels, ganyan. Sisirain po. Katagalan.
Kasi although, ini-eliminate na yung taste ng salt dyan, pero pag long term kang gamit yan, di po mabuti. No? Kasi, gas-gas talaga niyan. Pag makainom ka talaga, or kahit na tayo, magkain lang tayo ng mga alat, gagasgasin yun yung mga blood vessels natin. So, kapag sige-sige ka niyan, so, ang problema talaga pag sige ka inom niyan, sa kanila, doon na sila wala silang ibang source. So, yung immune system talaga po, later on, mag-bar down po. Yun, i-search nyo yan, desalinated water. Kung hindi kayo, sisirain po talaga yung cells, yung tissue sa katawan, yung ibang organs ninyo, at pati immune system ninyo, bababa po. Kaya po, samot-saring sakit na kapag ma-infect kayo, ay naku po, bibigay po yung katawan. So, at the same time, pati yung mga pagkain, halo-halo na, yan, mag-aano po talaga yung sakit sa katawan. So, ito na, isa sa mga ginagamit ng doktor para anuhin yung mga may kidney problem before ma-dialysis, yun pong mga ACE inhibitors, no? Angiotensin converting enzyme inhibitors, or mga ARBs. Yan. Ginagamit po yan ng mga doktor. Ito yung mga medicine na piniprescribe po ng doktor ay para po ito sa blood pressure po ito, pero ginagamit para dun sa may mga kidney problem. Kasi, ito yung nag-u-open ng blood vessels. Yung extra water, no, sa katawan, sa kidney, ay tumutulong po, no, para maipalabas. Kumbaga, may pagka-diuretic, pinapalabas. Pati, itong mga blood pressure medication na ito, nilo-lower din po yung mga hormones na yung nagpapataas po ng blood pressure, lalo na yung halimbawa yung sa mataas yung consumption ng sodium, yung maalat. So, tumutulong po yung medikasyon na ito para sa high blood, no, para mapababa yung for example, adrenaline, yung sa adrenal, galing yung sa may taas ng kidney natin, adrenal glands natin. Kaya yung iba nagkaka-adrenal fatigue, sisira din yung nila, yung heart, ganyan. Dahil fatigue, yung iba, cortisol, yun na mga hormones. Na yun po na, yung pag nagagalit, no, na high blood, ganon, yun po yung mga hormones na lumalabas sa katawan. So, nilo-lower po yan ng medikasyon na ito, yung mga ACE inhibitors, ARBs, at pati din po ito nung Kirindia ay piniprescribe din po ng doktor for adults, lalo na po doon sa mga may chronic kidney disease na ang dahilan po ay diabetes naman. So, yun po ang mga gamit ng doktor. Last yung walang kasali doon sa mga prescribed medicine. Kapag papuntang failure na yung kidney, hindi na niya kayang maglinis talaga, both na yung kidney na hindi na siya mag-function, prescribe ng doktor dialysis. As long as kung halimbawa nagpa-dialysis ka, wag kang umasa, nasa dialysis ka lang talaga aasa. Kasi later on, mauubos din yung pera mo, pati rin yung, yung sa immune system ninyo. It's either way lang po sa dalawang yan, kung saan yung bibigay, yung bulsa nyo o yung katawan nyo mismo. So, habat maaga, hindi pa totally nag-collapse talaga, humanap po kayo ng paraan ma-repair yung kidney. So, marami na kaming cases na ganyan na paano na ng doktor na mag-dialysis, pero yung iba, hanap pa ibang option. Yung iba naman, problema, walang pera. So, may natulungan na kami niyan, medyo marami-rami na. Yung iba naman, iba din yung sa mga bato. Kahit yung bato, kidney, hirap yung ilabas. Pero hanggat maniwala ka lang may paraan, sa natural na paraan, malalabas din naman. So, yung mga, lalo na yung naglobo na yung tiyan, yung iba nahihirapan ng huminga, required na talaga ma-dialysis, yung iba hirap na rin na umihi, ganyan. So, kapag ganun na, yung hindi ka na rin kasi masyadong makainom ng maraming tubig kapag ganyan na. So, reduce talaga, tapos marami kaming tinuturo kapag gusto nyo natural lang na paraan. Mag-comments lang kayo kung mapanood nyo to, or may mga pasyente kayong ganyan na problema, kahit either na wala ka pang problema sa kidney, dapat na gawin nyo to, natural way lang po ito, nakakatulong po talaga, even though
nagda-dialysis na or wala pa, maaari pa pong maagapan, tulungan po natin. So, continue lang, panoorin niyo. So, isa na po dito yung mga nakakatulong talaga. Beetroot juice. Nakakatulong po mag-cleanse ng kidney yan. Yung isa sa ginamit din namin, no, yung upo, yung battle gourd na gulay, vegetables, haluan po ninyo ng pipino or cucumber, tsaka apple. I-combine nyo yung tatlo, blend nyo, pwede nyo haluan konting tubig. Huwag nyo pong balatan. Hugasan lang pong mabuti. Yan, i-blend nyo yung juice nya. Huwag nyo nadagdagan sugar. Ipainom nyo na agad. Neutral yan yung lasa. Masarap po siya. Para ma-cleanse po yung kidney. Saka if mag-comment kayo, meron pa po kasi kaming ibang tinuturo. Aside from that. So, ito pang ibang nakakatulong din, no? Yung mga pang tulong sa kidney. Yung mga lemon juice, laking tulong po yan. Pang-detox mga toxin sa kidney. Kahit hindi mo masyadong araw-arawin, sabihin na natin thrice a week or ganyan, makainom ka niyan, laking tulong po. Lalo na po yung iba, halos hindi mo po uminom ng tubig, di po yan mabuti. Yung ihi ninyo mainit, tsaka may yelo po. So, dapat uminom po ng tubig. Hindi naman po masyadong abot talaga 8 glasses. Pero, kung sa mga tao talagang mahilig pong uminom ng mga soft drinks, bawas-bawasan po ninyo, tapos required talaga uminom maraming tubig, no? Laking tulong din po yung mga watermelon juice, cranberry juice, yan, nakakatulong din sa kidney. Mga pineapple juice, yan, grape juice, buko juice, yan, nakakatulong yan po sa kidney, no? Yung kahit po yung mga mag-liquefy po, mag-blend po kayo yung mga green leafy vegetables, halo-haloin niyo po. Mayroon kayong lettuce, for example, malunggay, kamuti tops, kung ano yung mga gulay dyan sa inyo, hugasan nyo, i-blend nyo. Pwede na halaan kunting honey or brown sugar, konti lang, para may taste lang na hindi ninyo isuka, no? Gawin nyo po yan, i-blend ninyo. Laking tulong po yan, hindi lang sa kidney, pati rin po sa ibang organs ng katawan, lalo na po sa may mga cancer or may mga bukol-bukol, laking tulong po yan. No, yung kahit yung mga legumes, i-blend ninyo, mga berries, laking tulong din yan. Kasi mga antioxidants niyan, laking tulong mga bell pepper, mga prutas at gulay, no? Iba-ibang klase yan, yung iba mga pumpkin seed, nuts, ganyan. Nakakatulong po talaga. Mga pomegranates, i-blend nyo yung juice. Kasi yung iba, wala na rin masyadong ngipin. Mas better na i-blend na lang talaga para inumin na lang. Tsaka yung mga, pangtulong din, mga tsaa, tipo, yung mga diuretics, iba-iba kasi may diuretics, pampaihi po yan pag sinabing diuretics. Banaba po, banabil leaves, laking tulong po yan para itsaa po ninyo, inumin ninyo araw-araw. Laking tulong po. Ako, ang ginagawa ko kada umaga, yung dati na ang ginagamit ko po ay oregano, ginger, pati yung gabon, sa Bisaya, yan, sa Tagalog ay sambong. Yan hinahalo ko. Pero, lately, hinaluan ko pa siya ng banaba leaves, pati po ng tsaang gubat. Ang sarap po. Ang sarap po sa pakiramdam, yung pag-ihi mo, masarap siya na, yung hindi ka na palagi mag-iihi. Tapos, pag normal ihi mo, tapos marami na yung labas. Tapos, ganun po, mabuti talaga siya para si kidney, pang detox po. Kahit yung tubig lang po. Instead na iinom ka po ng mga bottle juice, color juice na mga, hindi po siya natural, hindi po siya pure, na may mga halong coloring, flavor, sugars. Yung sugars niyan, white sugar, wala po yung sustansya. So, instead na mga ganyan, kung wala kayong ibang way na gumawa ng juice, wala kayong juice dyan, tubig na lang po for the sake na hindi po kayo magsasuffer ng diabetes. So, ganun po, mga kahit tubig lang, laking tulong na yan. You don't feel full po sa after mong pagkain kung hindi ka talaga iinom ng tubig. So, wag po kayong puro soft drinks na lang kasi yan, later on, kidney sisirain. First, magkaka-diabetes ka. Then, maaari din ka rin ma-stroke dyan. So, may mga text topic ko na lang yan explain kung bakit. So, iba pang mga tips, wag nyo pong hayaan na manatili po yung
ihi ninyo, kapag feel nyo na naiihi po kayo, umihi po kayo agad, or kung maaari nyo pang i-hold, at least wag po sobrang tagal. Kasi kung yung tao pong mahilig na palagi na lang po silang yung nag-hold ng ihi nila, maaaring po magka-kidney stones, or yung magka-problema talaga po sa kidney later on, no? At may isa, ito pa, laking tulong din, no? Gumamit po ng mga pang-repair po talaga ng kidney. Meron kami niyang mga pang-repair. If gusto nyo, mag-comments lang kayo. And then, ito pang isa nakakatulong, i-massage niyo po itong points na ituturo ko, yung sa kidney po, it's either left or right. I-massage niyo, laking tulong po para ma-activate yung organs doon sa loob. It's although sa paalang to, pamamaraan na ito, pero laking tulong po para ma-activate. Marami na kaming case na ganyan. Even sa pag-diagnose, alam namin dyan kung sa points na yan, kung masakit dyan, yan, may problema ka talaga sa kidney. So ito, sana makatulong ito sa inyong video ko nito. So, sa mga gustong or nakaranas ng mga problema sa kidney, no? Yan, mag-comments kayo. So, pwede din kayong mag-send ng super thanks natin, nasa baba lang. So, wag niyo pong kalimutan, health is wealth po. Kahit po marami po kayong pera, pag masakit po talaga yung katawan nyo, may nininda po kayo, yan, mauubos din po yan sa katagalan, lalo na po kung sa mga taong pabalik-balik po sa ospital. Yung mag-live peaceful po tayo, wala po tayong iniindang masakit sa katawan. Ang sarap po sa pakiramdam, masasabi mong nagpapasalamat ka talaga sa may kapal, no? So, dito na lang, and blessed be the God, the Father of our Lord Jesus Christ. Good day, everyone.